Mabait na ate, masiyahin at palakaibigan. Ganyan ilarawan ng kapamilya at mga kaibigan ng Filipina na si Alexis Gabe. Wala itong nakakasamaan ng loob at wala ding kaaway. Kaya naman ang bigla itong mawala ay nangapa ang lahat ng dahilan. O kung sino ang responsible sa kanyang misteryosong paglaho. Inabot ng 10 buwan ng mga kapulisan, investigador, kaanak, kaibigan, kapamilya at mga concerned citizens sa paghahanap kay Alexis Gabe. Hanggang sa matagpuan ng ilan sa bahagi ng kanyang katawan. Ilang buwan pa ang lumipas ay natagpuan ng ilan pang bahagi kabilang na ang kanyang torso. Ano ang nangyari kay Alexis Gabe at sino ang taong nasa likod ng pagkawatak-watak ng bahagi ng kanyang katawan at itinapon sa iba't ibang bahagi ng lugar sa California? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang mga magulang ni Alexis na sila Gwen at Rowena Gabe ay parehong lumaki sa Pilipinas. Bata pa lamang ay matalik na silang magkaibigan hanggang sa magdesisyon ng pamilya ni Gwen na lumipat na ng United States nang tumungtong ito sa edad na 16. Mula noon ay nawalan na sila ng communication, subalit makalipas ang mahabang panahon ay muling nag-cross ang landas ng dalawa nang umuwi ang pamilya nila Gwen sa Pilipinas para magbakasyon. Nang mga panahong yun ay ganap na silang mga binata at dalaga. Muli nilang binalikan ng masayang kabataan at taong 1994 ay nagdesisyon ng dalawa na magpakasal at nanirahan sa Antioch, California, kung saan ay bumili sila ng bahay sa Oakley, kung saan nila pinalaki ang 3 anak, si Alexis ang middle child at nag-iisang babae. Habang lumalaki ay nagkaroon ng hilig si Alexis sa fashion, pagpipinta at photography. Nang makapagtapos ng high school, ay umattend siya sa Medical College sa Antioch at nagtapos bilang qualified na EKG technician. Ang EKG technician ay mga professionals na bihasa sa mga special equipment na ginagamit para sukatin ang electrical activity ng puso. Nang makapagtapos ay nagtrabaho ito sa isang pharmacy kung saan ay nakilala niya ang unang lalaking nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ni Marshall Jones, isang hospital security guard. Ayon sa mga magulang ni Alexis, si Jones ang first love nito. Malimit itong dumalaw sa kanilang bahay at itinuring na itong bahagi ng kanilang pamilya. Subalit makalipas ang 3 taong relasyon ay naghiwalay ang dalawa noong November 2021 sa hindi nila alam na kadahilanan. Ganon pa man ay nanatiling matalik na magkaibigan si Jones at Alexis. Sa kabila ng paghihiwalay ay malimit pa rin silang lumabas na magkasama bilang matalik na magkaibigan. Akala ng lahat ay walang problema na maayos na naghiwalay ang dalawa at pareho nilang gusto ang desisyon. Subalit hindi pala iyon ang nararamdaman ni Marshall Jones. Sinong mag-aakala na ang taong pinagkakatiwalaan at minsang minahal ng dalaga ang magdadala sa kanya sa isang masakit na katapusan at magiging dahilan para maging laman ng pahayagan at social media ang kanyang mga larawan at pangalan. Umaga ng January 27, 2022, isa lamang ordinaryong araw para sa pamilya Gabe. Maagang nagising at naghanda ang 15 years old na bunsong kapatid na lalaki ni Alexis. Nakasanayan na niya na ang ate niyang si Alexis ang naghahatid sundo sa kanya sa school. Subalit katakataka na wala ito sa kanyang kwarto at hindi ito umuwi magdamag. Sa mga pagkakataong yun ay 2 tao lamang ang unang pumasok sa isip ng ina ni Alexis. Ang best friend ng anak at si Marshall Jones. Una niyang tinawagan si Jones at ayon dito ay galing nga sa kanilang bahay si Alexis, subalit umalis din nang sumapit ang 9:00 ng gabi. Ayon sa kanya ay sinabi nito na magtutungo ito sa bahay ng kaibigang si Maria. Nang tawagan ni Rowena Gabe si Maria ay nagulat din ito at sinabing wala siya sa kanilang bahay at alam ni Alexis iyon. Ilang mga kaibigan, kamag-anak at kakilala pa ang kanilang tinawagan pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan si Alexis. Dito na sila nagsimulang kabahan. Tinawagan nila ang lahat ng kaibigan, kakilala at kamag-anak para magpatulong sa paghanap kay Alexis
Nagbabakasakali sila na baka nasiraan lamang ito ng sasakyan o nagkaroon ng aksidente kaya hindi ito nakauwi ng bahay. Kasabay nito ay nag-report na rin sila sa mga pulis ng Oakley para mag-file ng missing person report. Habang nagsasagawa ng interviews ay natagpuan naman ng isa sa mga pinsan ni Alexis ang kanyang sasakyan ng pasado alas 4 ng hapon. Ang Infiniti nitong sasakyan ay inabandona sa Trenton Lane, 5 minutes drive lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Nang makita ang sasakyan, ilang mga katakatakang bagay ang kanilang napansin. Ang pinto ng sasakyan ay nakabukas at naiwan ang susi nito sa dashboard. Bagay na hindi ginagawa ni Alexis. Ang sasakyan ay agad nilang isinailalim sa forensic investigation at base sa kanilang analysis ay walang indikasyon ng forced entry. Wala ding kahit na anong bakas ng dugo at struggle. Palaisipan din ang 2 empty na basyo ng bala ng baril na natagpuan doon. Ang isa ay sa driving wheel malapit sa speedometer at ang isa naman ay sa trunk. Nasaan si Alexis Gabe? At sino ang nag-iwan ng kanyang sasakyan sa Trenton Lane? Para malaman ang sagot ay naghanap ang mga investigador ng mga CCTV camera sa paligid para malaman kung sino ang nag-iwan sa sasakyan sa lugar. Ilan sa kanilang nakuhang footages ay nagawang makuhaan ng sasakyan ni Alexis na huminto sa lugar ng bandang alas 9:35 ng gabi. Mula doon ay lumabas ang nagmamaneho ng sasakyan, subalit hindi iyon si Alexis. Sa halip ay bumaba mula ro ng isang lalaki na naka big size na hoodie jacket at may suot na surgical mask sa mukha. Tinatayang may taas ito na 5 foot and 7 inches. Pagbaba ay naglakad ito ng Neroli Road at muling nakuhaan ng CCTV camera na dumaan sa Oakley Road at Belden Lane. Pasado alas 10 ng gabi, muli itong nahagip ng kamera na naglalakad sa Slatten Ranch Shopping Center. Mula Chase Bank ay tumawid ito sa Lone Freeway at Vista Grande Drive. Habang nagiging palaisipan pa rin sa mga investigador at pulis ang pagkakakilanlan ng lalaki at ang kinaroroonan ni Alexis ay isang tip pa ang nakuha nila mula sa mga kaibigan ni Alexis. Nakatanggap kasi sila ng mga messages mula sa isang social media account nito at sinasabing nasa kanila si Alexis at papakawalan lamang nila kapalit ng malaking halaga. Agad namang naalarma ang mga detectives at sinimulan nilang i-trace ang nagpadala ng mga mensahe gamit ang Instagram account ni Alexis. Base sa data, ang mga messages ay nagmula sa isang park malapit kung saan nakita ang sasakyan. Subalit wala silang natagpuan doon. Kalaunan ay napag-alaman nila na ang Instagram account ng dalaga ay nahack at ginamit ng mga scammer para subukang makakuha ng pera. Isa pang tip ay ang pagkakatagpo sa sapatos na siyang hinihinalang suot ni Alexis bago ito mawala. Isang Jordan Air na sapatos na kulay green, itim at puti. Ang sapatos ay kahawig ng sapatos na suot ni Alexis bago ito mawala. Kaya naman ay agad nila itong isinailalim sa forensic analysis. Subalit base sa result ay walang nakitang bakas ng DNA ni Alexis sa sapatos. Muli ay walang kahit na anong clue na makakapagturo sa kinaroroonan ni Alexis Gabe. Muli nilang binalikan ang mga diaries, journal at lahat ng electronic gadgets ni Gabe. Nagbabaka sakali na makakita ng clue na makakapagturo sa kinaroroonan nito. Ganon din ang mga huling tao na nakausap at nakasama ni Alexis bago ito mawala. Base sa ginawa nilang interview sa kaibigan nitong si Maria, ay magkasama sila ni Alexis noong January 26, 2022. Pagsapit ng alas 6 ng hapon ay naghiwalay na sila matapos makinig ng musika. Nagawa pa niya itong makausap sa isang video call at tinulungan siya nitong mag-decide kung anong susuoting damit dahil sa may lakad siya papuntang Sacramento. Iyon na ang huling beses na nakausap niya ang kaibigan. Isa pa ay ang huling nakasama nito na si Marshall Jones. Base dito ay totoo na nanggaling sa kanilang bahay ang dating nobya. Subalit umalis din ito pagsabit ng alas 9 ng gabi. At magtutungo umano sa bahay ng kaibigan nito na si Maria. Isang bagay na nakakapagtaka dahil ayon kay Maria ay alam ni Alexis na aalis siya ng bahay
at magtutungo sa Sacramento. Dito na nagsimulang magkaroon ng pagdududa ang mga pulis kay Marshall Jones. Maliban kasi dito ay katakataka na ang description ng lalaking nakuna ng CCTV camera ay parehong-pareho sa kanya. Ganun pa man ay hindi iyon sapat na basehan, kaya nagpatuloy ang mga investigador sa pagkalap ng iba pang mga ebidensya. Pinag-aralan din nila ang GPS ng sasakyan at cellphone ni Alexis para malaman nila kung saan ito nagpunta. Base sa GPS data, pagkagaling sa kaibigang si Marie ay nagmaneho ito at huminto sa Chevron gas station sa 5591 Lone 3 Way kung saan ay nagawa pa itong mahagip ng CCTV camera. 6:37 ng gabi ay huminto ang sasakyan sa bahay nila Marshall Jones sa Bend 3 kung saan ay pinatay nito ang ignition ng sasakyan. Sa mga oras na yon ay nanatiling buhay ang kanyang cellphone. Pagsapit ng alas 7:30 ng gabi ay sinubukan nitong tawagan ng ama pero hindi nito sinasagot ang cellphone. Noong una ay hindi sila nag-alala dahil sa may mga pagkakataon talaga na late na kung umuwi si Alexis. Kalimitan ay inaabangan nito ng ama hanggang sa makauwi. Subalit ng mga oras na iyon ay maaga silang dinalaw ng antok at nagdesisyon ng magpahinga. Pagsapit ng alas 9:22 ng gabi ay muling umandar ang sasakyan ni Alexis at nagsimulang tumakbo. Ang kanyang cellphone ay kasama na umalis ng kanyang Infiniti base sa GPS location nito. Katakataka naman ang landas na tinahak ng sasakyan dahil sa dumaan ito sa daan na hindi dinaraanan ni Alexis at nag-U-turn bago dumiretso sa Trenton Street kung saan ito natagpuan. Familiar kay Alexis ang lugar kaya imposible na naligaw ito ng daan, kaya naman sigurado ang mga investigador na hindi si Alexis ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan ng mga oras na yon. Nang huminto ang sasakyan ay bumaba mula roon ang driver na nakuhaan sa surveillance camera at ang GPS location ng cellphone ni Alexis ay naglakad din sa direksyon na tinahak ng misteryosong lalaki. Hanggang sa tumigil ito sa pag-transmit ng data dahil sa pinatay na ito o marahil ay nawalan ng charge ang baterya. Base sa record, ang huling lugar na pinuntahan ni Alexis bago ito mawala ay ang bahay ng ex-boyfriend na si Marshall Jones. Subalit walang Alexis na nakitang bumaba sa loob ng sasakyan nang iwan ito sa Trenton Lane. Kaya naman nagdesisyon sila na magtungo sa area at magtanong-tanong sa mga bahay doon para makahanap ng mga CCTV. Isang bahay ang kanilang nakita kung saan ay may CCTV na nakatutok sa garahe ng bahay nila Marshall Jones. Nang kausapin nila ang may-ari ay nagtaka sila dahil ayon dito ay may nauna na nagtanong tungkol sa kuha ng CCTV noong gabi ng January 26, 2022. Ayon dito ay galing na doon ang kapitbahay na si Marshall Jones. At katakataka dahil tinanong nito kung hanggang saan ang kuha ng kamera at ang kalidad ng motion sensor nito. Ilang mga katanungan na kahina-hinala. Ayon sa may-ari ay napansin niya na tila nakahinga ito ng maluwag nang malamang hindi naka-activate ang motion sensor ng kamera ng nagdaang gabi. Kaya naman hindi nito nakuhaan ang pagdating at pag-alis ng sasakyan ni Alexis. Ang statement na ito ng kapitbahay ni Marshall Jones ay sapat ng basehan na kailangan nila itong kausapin. At sakto naman na nasa area si Marshall Jones ng mga oras na iyon. Muli ay sinabi nito ang una na niyang naging pahayag at kasunod noon ay pinayagan niya mga pulis na magsagawa ng search sa kanyang bahay sa kondisyon na hindi papasok ang mga ito sa master's bedroom at isa pang spare na silid. At dahil walang search warrant ay wala silang nagawa kundi sundin ang kagustuhan nito. Binigay rin ni Jones sa kanyang cellphone sa mga pulis para sa forensic analysis. Nakataka-taka. Base sa resulta ng ginawang analysis sa cellphone ni Marshall Jones, bandang alas 9 Gs ng gabi ay kausap nito ang ama at ang tawag ay tumagal ng 1 oras at 59 minutes. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, nagsend ito ng message sa cellphone ni Alexis saying kung nakauwi na ba siya. 11:36 PM ay tinawagan nito ang cellphone ni Alexis subalit walang sumagot. Nang tignan nila ang GPS data ng cellphone,
ay hindi iyon umalis ng kanyang bahay. Nang mga pagkakataong iyon ay malakas ang kutob ng mga pulis na may kinalaman si Marshall Jones sa pagkawala ni Alexis Gabe. Subalit wala pa silang sapat na ebidensya laban dito. Ganun pa man ay patuloy nilang pinag-aralan ang kilos nito sa pamamagitan ng pag-track ng GPS location. 1:21 ng tanghali ng January 28, 2022, pagkatapos ng ginawa nilang search sa bahay ni Marshall, ay nakita ito na nagtungo sa bahay ng kanyang ina. Iniatras nito ang sasakyan sa garahe at ibinaba mula doon ng ilang itim na garbage bags. Bago ito umalis at nagtungo sa police station para muling kunin ang kanyang cellphone at bumalik muli ng bahay para sunduin ang kanyang ina. Si Jones at ang ina ay nagtungo sa isang tindahan at bumili ng bagong cellphone. Pagbalik ng bahay ng pasado 5:00 ng hapon ay katakataka na muli nitong isinakay ang mga garbage bags sa likuran ng kanyang sasakyan. Nang mga oras na yon ay abala ang kanyang ina na nag-host ng isang videoke party sa kanyang bahay. Mula roon ay walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. At 6:41 p.m. ay muli nitong binuksan ng cellphone at base sa data ay nagpunta ito sa bahay ng kanyang ate sa Vacaville at umalis ng 7:11 ng gabi. Pag-alis ay muli nitong pinatay ang kanyang cellphone kaya naman walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. January 29, 2022 ng 12:43 ng umaga ay muli nitong binuhay ang cellphone at binagtas ang area sa Highway 160 at Highway 12. Nagmaneho ito hanggang sa makarating sa bahay ng ina ng 1:00 ng madaling araw. January 30, 2022, dapat sana'y magre-report ito sa trabaho. Subalit katakataka na tumawag ito sa pinapasukan at nag-file ng sick leave. Nag-iwan pa ito ng voicemail sa kanyang boss at sinabing may importanteng bagay siya na aasikasuhin. January 31, 2022, sa patuloy na paghahanap kay Alexis, ay nakita nila ang isang basag na screen ng iPhone Pro na kapareho ng cellphone na pagmamay-ari ng nawawalang dalaga. Isinailalim nila ito sa forensic analysis at base sa resulta ay positibo na nakita doon ang DNA ni Marshall Jones. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ng mga pulis gamit ang mga circumstantial evidence at ang nakitang DNA nito sa screen ng iPhone ay nag-apply sila ng search warrant sa bahay ng ina ni Marshall sa Bent 3. Ang nasabing warrant ay naisakatuparan noong February 1, 2022 kasama ang mga members ng Oakley Police, Antioch Police at Contra Costa County District Attorneys ay sinerve nila ang search warrant. Pagpasok pa lamang nila sa loob ng bahay ay kapansin-pansin ng malakas na amoy ng bleach. Nakita nila mga mops at empty na galon ng bleach na ginamit sa paglilinis ng bahay. Katakataka din na nawawala ang shower curtain. Gamit ang luminol ay nagawa nilang makakita ng mga traces ng dugo sa lid ng washing machine. Ang sample ay agad na isinailalim sa forensic analysis at positibo na nag-match ito sa DNA ni Alexis Gabe. Hinalughog din nila ang sasakyang Ford Explorer ni Marshall Jones at mula sa trunk nito ay nagawa nilang makakuha ng DNA ni Alexis. February 3, 2022 ay umalis si Marshall Jones at nagtungo ng Washington. February 23, 2022, dala ang panibagong warrant ay nagsagawa ng search ang mga pulis sa bahay ng ate ni Jones sa Vacaville. Doon ay natagpuan nila ang isang piraso ng nilamukos na papel at dito ay nakasulat ang detalyadong direksyon patungo sa Pioneer Park. Ang sulat kamay na ito ay sulat mismo ni Marshall Jones. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon ng mga pulis at agad nilang tinungo ang lugar na nakasaad sa papel. Subalit hindi iyon ganun kadali dahil dinala sila nito sa masukal at mapunong lugar ng Pioneer Park. Ganun pa man ay nag-organize ng isang malawakang search kasama ang mga helicopters, maninisid, K-9 units, Contra Costa County, Amador County Search Teams, FBI agents,
sonar specialist at mga cadaver dogs. Subalit bigo sila na magtagpuan si Alexis Gabe. Pero kapansin-pansin ang kakaibang sonar na nasagap nila sa isang lake. Ganon din ang di mapakali at pabalik-balik ng mga aso sa paligid. Kaya naman agad silang nag-apply ng warrant para pahintulutan sila na i-drain ang nasabing lawa. February 25, 2022, isang volunteer mula sa Class Kids Foundation ang nakatagpo sa isa pang mahalagang ebidensya, ang phone case na pagmamay-ari ni Alexis sa Vista Grande Drive sub-entryway. Ang phone case ay siniguro ng pamilya na pagmamay-ari ni Alexis dahil sa siya mismo ang nagdrawing ng larawan doon. Ganun pa man ay isinailalim pa rin ito sa forensic analysis at nagawa nilang makakuha doon ng traces ng DNA ni Alexis Gabe. April 1, 2022 ay nagawa nilang makakuha ng warrant para i-drain ng 8 million galon na lawa. Subalit maging sa pagkakaiga ng tubig ay bigo sila na matagpuan si Alexis Gabe. May 19, 2022 ay inaresto ng mga pulis si Alicia Coleman, ang ina ni Marshall Jones, dahil sa hinihinalang pagtulong nito sa ginawa ng anak na si Marshall. Subalit ito ay agad ding pinawalang sala dahil sa kawalan ng sapat na basihan at ebidensya. Naglabas ng pahayag ang mga kinauukulan na magbibigay ng $10,000 na reward sa makakapagbigay ng karagdagang impormasyon na may kinalaman sa pagkawala ni Alexis Gabe. Dinagdagan pa ito ng $50,000 ng isang unknown donor at karagdagang $42,000 mula sa council. Kaya naman lahat-lahat ay umabot ng $100,000 o humigit kumulang 5.8 million pesos na kabuuan ang reward money. Sa nakalap ng mga ebidensya ay nagkaroon na ng basihan para mag-file ng warrant of arrest laban sa person of interest at primary suspect na si Marshall Jones. Agad silang tumulak sa Washington para iserve ang nasabing warrant. Alas 5:45 ng hapon ng June 1, 2022 ay pinakiusapan ng mga arresting officer si Jones na lumabas ng bahay ng maayos at sumama sa kanila. Subalit dala ang kutsilyo ay sinubukan nitong saktan ng isa sa mga pulis. Sumugod dito na dala-dala ang isang kutsilyo, kaya naman ang mga members ng Shuttle Police Detective at Deputy ng United States ay sabay-sabay na nagpakawala ng putok. Sinubukan pa nilang iligtas si Marshall Jones, subalit binawian ito ng buhay dahil sa dami ng tama ng bala. June 2, 2022, sa ginawang conference ng mga pulis sa Oakley City Hall, ay ibinalita nila ang pagkamatay ni Marshall Jones at ibinahagi rin nila ang ilang detalye sa kaso. Nang mamatay si Marshall Jones ay lumapit sa mga pulis ang isang kaibigan nito at isang revelasyon ang isinalaysay nito sa mga pulis. Ayon sa kanya ay nagkaroon sila ng pag-uusap ni Jones 2 linggo bago ang pagkawala ni Alexis. Sinabi umano sa kanya ni Jones na plano niyang patayin si Alexis at tinanong siya nito kung saan magandang itago ang katawan. Akala niya ay nagbibiro lamang ito at sinagot na sa septic tank o kaya naman ay ibaon niya sa gubat. Nang tanungin kung bakit hindi siya nagsalita agad, ayon sa kanya ay hindi niya kilala si Alexis Gabe at akala niya ay nagbibiro lamang ang kaibigan hanggang sa mabalitaan niya na lamang ang nangyari nang mamatay ito. Sa pagkamatay ni Marshall Jones ay mas lalong humirap ang paghahanap kay Alexis Gabe dahil ito lamang ang nakakaalam kung saan niya ito dinala. Ganun pa man ay hindi nawala ng pag-asa ang pamilya ni Alexis at patuloy silang nanawagan at humingi ng tulong para sa patuloy na paghahanap. Hanggang isang araw noong November 3, 2022, makalipas ang mahigit 9 na buwan, ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis. May natagpuan kasing bungo ng tao gamit ang isang metal detector sa Highway 16 sa Amador County. Sa ginawang forensic odontologist kagabihan ng parehong araw ay kinumpirma na ang bangkay ay ang nawawalang si Alexis Gabe. Kabilang sa mga natagpuan ay ang paris ng hikaw na una nang kinumpirma ng pamilya na pagmamay-ari ni Alexis.
itim na garbage bag at duct tape. Maaga pa kinabukasan ay naghanap sila sa paligid, subalit bigo sila na matagpuan ang iba pang bahagi ng katawan. January 2023, ang grupo ng 700 mga volunteer searchers ay muling naghanap at sa pagkakataong ito ay nagawa nilang matagpuan ang ilan pa sa parte ng katawan ni Alexis, kabilang na ang kanyang torso sa Highway 49 at ito ay nakumpirma ng DNA. Sa pagkakatagpo sa mga piraso ng katawan ni Alexis ay nagawang magkaroon ng closure ng kanyang pamilya at nabigyan nila ito ng isang madamdamin at magandang libing. Bagamat sarado na ang kaso ng pagkawala at pagkamatay ni Alexis Gabe para sa kanyang pamilya, ay hindi sapat at hindi pa rin nila nakamit ang hustisya. Para kasi sa kanila ay dapat na maparusahan din ang ina ni Jones. Malakas kasi ang kanilang paniniwala na may alam ito sa nangyari. Base sa ginawang search ng mga pulis sa bahay nito kung saan natagpuan ang blood traces at DNA ni Alexis. Naniniwala din sila na ang laman ng mga itim na garbage bags na ibinaba at isinakay ni Marshall Jones mula sa garahe ay ang labi ng anak nilang si Alexis, bago nito iyon itinapon sa magkakaibang lugar. Kung ako ang ina ni Alexis ay hindi ko yata kakayanin ng mga pangyayari. Sobrang brutal at kahindik-hindik ang ginawa sa kanyang anak at sa ating kababayan na si Alexis Gabe. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.